Ryan Garcia anibersaryo na ng kanyang pagkatalo kontra Tank Davis. Dahil natalo si Ryan Garcia by TKO kay Tank Davis April 22, 2023. So ikatlong taon na anibersaryo na po ng pagkatalo ni Ryan Garcia. Kaya sinabi niya gusto niya i-rematch si Tank Davis. Pero paano mangyari ito? Nasa 147 na si Ryan Garcia. Ibig sabihin papakyatin niya si Tank Davis sa 147. Ang tanong dito, papayag kaya si Tank Davis? Sa laban nga nila sa 135 pounds, nagdemand pa si Tank Davis ng rehydration. Mas lalo na dito sa 147. Hindi papayag si Tank Davis na aakyat yan. Kaya malabo na po ang rematch nilang dalawa. Lalo na demanding itong si Tank Davis. Sa ibang banda, nagpasilip si Junto Nakatani ng galawan mga boss. Katulad kay Naoya Inoue, may public workout din. At nakabantay nga po dyan ang tatay ni The Monster Inoue. Kung mapapansin yung mga combination ni Junto Nakatani, madalas nagsisimula sa jab. Jab hook yung ginagamit niya mga boss. Kaya malamang puro set up ang patama nito kay Naoya Inoue. Kasi kung mapapansin sa galaw ni Junto Nakatani mga boss, kalkulado at timing gamit ang kanyang jab. Kaya hindi pwedeng magkamali ng kamada si Naoya Inoue dito. Kung magkamali sa dyan ng pasok, pwedeng makounteran at magrogi. May mga butas na kung paano tamaan si Naoya Inoue dahil 2 beses na siyang bumagsak. Kapag nabibigla siya ng malakas na suntok, bumibigay din ang tuhod niya. Kaya sabi ng trainer ni Junto Nakatani, hindi malayong mananakaut nila si Naoya Inoue, lalo na kung mapuruan nila ng solid. Binunyag din ng trainer ni Nakatani na kaya pala hindi sila nag-i-sparring noon dahil nape-predict daw nila na silang dalawa ang maglalaban sa future. Kaya sa May 2, ito na nga yung inaasahan nila na 2 pound for pound na Japanese ang maglalaban para sa titulo. Si Junto Nakatani ang umakyat ng timbang sa 122. Kaya sabi ni Nakatani mas malakas ang version niya ngayon kahit siya umakyat dahil hindi napiga ang katawan niya. Kaya mamili na lang kayo mga boss kung sino ang tatayan nyo. Pero ang dehado dito si Junto Nakatani. Times 4 ata ang taya kay Junto Nakatani ngayon. 1,000 mo mananalo ng mahigit 4,000 pesos. Kaya abangan po natin yan May 2. Sa ibang banda, yun sa video na in-upload ng Fino Boxing. Sinabi ni Floyd Mayweather dito na si Manny Pacquiao daw ang may kailangan ng pera. Kaya naghahabol pa rin siya kay Floyd Mayweather. Dahil si Floyd marami na raw siyang investment. $1 billion daw po ang pagmamay-ari niya. Wala raw siyang pinagkakautangan. Kaya kung pera lang, marami daw siya nito. Pakinggan nyo to mga boss galing sa Fino Boxing. As Pacquiao at his age, which is sad that he has to fight. You know, I'm financially set. Cars is paid for. I own billion dollar buildings. Ayan mga boss, kaya abangan na lang po natin ang laban nila ni Manny Pacquiao sa September. Tingin ko parehas naman silang may pera niyan at gagawa pa sila ng maraming pera sa kanilang rematch. Sa ibang banda, itong Israelis na nakalaban ni Boy Bagsik. Habang hinahamon siya ni Boy Ungas, nagdemand itong Israelis na mangyari ang laban nila sa loob ng ring. Kung baga may rules para kahit anong mangyari kay Boy Ungas, wala siyang pananagutan. Kasi mahirap kapag sa labas nangyari ang laban. Kapag may napahamak, nagka-brain damage, pwedeng may pananagutan pa itong Israelis. Kaya ang hamon niya kay Boy Ungas, sa loob ng ring sila maglaban at may referee. At magdala rin daw si Boy Ungas ng pera. Kung baga pera-pera na ang laban na ito, halangan na malalaban ka, wala kang mapapala. Kaya tama lang yung demand ng Israelis mga boss na sa loob ng ring mangyari ang kanilang laban. Kasi mahirap na mga boss, may madisgrasya. Maganda yung wala kang pananagutan. Okay mga boss, so hanggang sa muli nating updates.